Asan ka na, pare? Pare. Asan ka na? Pare. Wala na, tulog na. Nagamin pa rin. Agapan mo. Pag may mga may inukubo, huwag mo dala. Nandiyan, tulog ka na? Stop na, wala. Nandiyan. Di ba pwede mag-yung puso? Madumi ba siya? Galing ko. Oh, ang galing naman mag-stand ng baby na yun. Ang galing mag-balance. Balance, balance ikaw. Ay, ang galing ng baby na yan. Yay! Ay! Yay! 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 Hindi sa calculator na yun. Ay, ano yun? Hindi mo alam yun ah. Ah. Mamaya. Hey, sama, sama. Sama, fit mo. Taksan mo. Oh, ano yun? Ang galing niya. Nilinim mo yun ah. May tanggay mo siya. Bawal yan. Mamaya, wala ka ng polis. Nahuli ka ng polis dyan. Ano yan? Safe driving. Ito ka kay dati. Ito ka dito. Huli tayo ng... Ito ka na lang. Pwede dito. Pulis. Pulis batuta. Pulis batuta. Ilalagay na parang dahil pang ipitan ng ano, kung iwe-welding. Balik ka dalagyan natin dingding pansamantala dyan. Biyo. Biyo. Gayahin mo to ha. Buat ya. Come on. Wow, galing. One more. How about you? Galing na.
Tilapia yun. Jod, ay, me, dali. Happy birthday. To you. I think bis ka sana t-shirt mo. Video pala to. Birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Blow mo mukha. Oh, below yung mukha. Kaya tayo, nahihilo na ako. Sige na, kaya na kayo. Totoong buhay ata eh. Ginagawa nila. Mga day-day. Tulog na, Nino. Magandang hapon po sa inyong lahat, Magandang hapon po, Father Boy. lalong-lalo na sa ating ikakasal, si Mark Nino at si Mercedes. Ang ibanghelyo po na ating napakinggan na ipinahayag sa atin ngayon ay bahagi ng ibanghelyo kung saan may mga Pariseyo at mga eskriba
na nagtatanong kay Jesus upang siluin siya. No? Ang sabi nila, ano po ang opinion nyo dito? Dahil ayon sa sinabi ni Moises, pinahihintulutan niya na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Pero sabi ng Panginoon, kaya lang pinahintulutan ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa ay dahil sa katigasan ng inyong ulo. At idinugtong pa niya, at ito ang narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, sa simula't simula pa ay hindi gayon. Sa simula't simula pa ay hindi gayon. Kaya ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Para bagang sinasabi ng ating Panginoong Hesus na hindi naman talaga iyon ang kagustuhan ng Panginoong Diyos, kundi napilitan lamang si Moises dahil si Moises ay tao lamang na sumang-ayon sa pressure ng mga tao noong kanyang panahon. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus, pinayagan lang niya iyan dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. Isa sa mga principles sa pagbabasa ng Biblia ay hindi lahat ng nasa Biblia ay itinuturo ng Biblia. Hindi lahat ng nasa Biblia ay itinuturo ng Biblia. Kaya hindi ibig sabihin o hindi nangangahulugan na dahil ayon sa Old Testament pinahintulutan ni Moises na gawin ng mga Israelita na maaari nilang i-divorce ang kanilang asawa, okay na iyon. Hindi po ganon. Ano ang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo? Sabi niya, sa simula't simula pa lang ay hindi ganyan ang plano ng Diyos. And then, ibinigay ni Jesus kung ano ang plano ng Diyos. Sabi niya, kung ano ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Si Jesus ang bagong lawgiver, siya ang bagong Moises, at siya ang bagong nagbibigay ng kalooban ng Panginoong Diyos. Karamihan sa mga lahat ng mga nagpapakasal ay naghahangad na maging forever ang kanilang kasal. Naghahangad na ang kanilang natagpo ang babae ay iyon na ang kanilang forever. Ganon din ang mga babae na nagpapakasal. Naghahangad sila na ang lalaki na kanilang pinakasalan ay yun na ang maging kanilang forever. Pero ano ba ang ibig sabihin ng salitang forever? Paano ba natin ito uunawain? At paano ba natin ito ilalapat o i-a-apply lalo na sa institution na tinatawag nating marriage and family? Kung napapakinggan natin ang salitang forever, lalo na in relation to marriage and family, atin pong alalahanin ang sumusunod. Una, forever is not a sentiment but a commitment. Forever is not a sentiment but a commitment. Ito ay hindi isang emosyon, kundi ito ay isang desisyon. Kung atin pong babalikan ang kasaysayan ng bayan ng Israel, sila ang pinili na maging bayan ng Diyos. Sila ang chosen people of God. Pero sa kabila ng pagiging pinili ng Diyos, maraming beses, paulit-ulit na hindi sila naging matapat sa kanilang commitment sa Panginoong Diyos.
Lagi silang nagiging unfaithful sa Panginoong Diyos. Pero sa kabila ng kanilang pagiging unfaithful sa Panginoong Diyos, ang Panginoong Diyos ay nanatiling faithful sa kanila, nanatiling matapat sa kanyang mga pangako para sa kanyang bayang Israel. Ang mga Israelita, lagi nilang tinatalikuran ang kanilang commitment kapag nawawala ang kanilang sentiment. No? Halimbawa, kapag nakaranas sila ng magagandang karanasan mula sa Panginoong Diyos, no? Nailigtas sila halimbawa sa kanilang mga kaaway, nanalo sila sa pakikipagdigma nila sa kanilang mga kaaway, tumataas ang kanilang commitment sa Panginoong Diyos. Dahil iyong commitment nila ay nakabase lamang sa kanilang sentiment. Pero paglipas noon, babalik na naman sila sa kanilang mga kasalanan. Magiging unfaithful na naman sila sa kanilang sinumpaan sa Panginoong Diyos. Pero ang Panginoong Diyos, no, hindi nagbago ang kanyang mga pangako sa kanyang bayang Israel. Kanyan ang commitment. Dahil ang ang Israel ay hindi naging committed dahil ang kanilang commitment ay nakabase lamang sa sentiment. Pero ang Panginoong Diyos, no, dahil siya ay committed, pinanindigan niya ang kanyang pagpili sa kanyang bayang Israel. Hindi siya tumatalikod sa kanyang mga pangako sa kanyang bayang Israel. Naalala ko ang isang kwento tungkol sa, siguro yung mga mahilig sa inyo sa basketball, ano? Isang kwento tungkol sa kay Michael Jordan nung siya ay nasa Chicago Bulls pa lamang. Ito'y nangyari noong nasa championship series sila ng Phoenix Suns. Lamang sila, no? 3-2, no? Sa kanilang 7-game series. 3-2 ang Chicago laban sa Phoenix Suns. At game 6 and 7 ay gaganapin sa Phoenix. Ayon sa kwento, nung si Michael Jordan at ang kanyang mga teammates ay babiyahe na papuntang Phoenix para doon maglaro ng Game 6 and Game 7, ang nakita ng kanyang mga kasama, no, nang pumasok na sa plane si Michael Jordan, sabi ni Michael Jordan sa kanyang mga kasama, sa kanyang teammates, ang dala kong uniform ay para lamang sa isang game. Para lamang sa Game 6. Dahil hindi na tayo babalik doon para sa Game 7. Sabi niya sa kanyang mga teammates, huwag na kayong magdala ng mga bihisa ninyo, ng mga damit ninyo, lalong-lalo na yung mga uniforms ninyo para sa Game 7. Dahil maglalaro tayo ng Game 6 lamang. Huwag na kayong magdadala ng para sa Game 7. At totoo nga, no? Hindi na umabot pa sa Game 7 yung kanilang laro. Game 6, tinapos na nila ang championship. Nag-champion ang Chicago Bulls sa home court ng Phoenix Suns. Game 6. Ganon ang commitment. Ganon ka-committed si Michael Jordan sa kanyang motivation. Meron pang isang kwento, no, tungkol sa kay Napoleon Bonaparte. No, sinasabi na doong si Napoleon Bonaparte daw siya ay kilalang conqueror ng Europe. Sa tuwing meron daw silang bagong lugar na sasakupin, sinasabi niya sa kanyang mga sundalo na paglunsad nila sa lugar, no, halimbawa, nagbiyahe sila sa isang lugar sa pamamagitan ng isang barko. Pagdating nila sa lugar na kanilang sasakupin, ang unang-unang iutos niya sa kanyang mga sundalo ay sunugin ang kanilang barko na sinakyan. Bakit?
sapagkat sinasabi niya sa kanyang mga sundalo, "We are here to stay. There is no turning back." Ganyan ang commitment. At ito ang unang ipinapaalala sa atin. Ito ang unang ipinapaalala sa inyo, no, Mark Nino at Mercedes. Commitment. Commitment. Forever, kung kayo ay naghahangad na maging forever ang inyong pagsasama bilang mag-asawa, you must be committed to each other. At ano ang ibig sabihin ng commitment? Ang ipinapaalala sa inyo ngayon, paano makakamit ito? Do not look at marriage as a sentiment, but a commitment. Walang urungan. No turning back. Kahit na nawawala na ang damdamin, ang emosyon, sisikapin ninyong panindigan ang inyong mga pangako sa isa't isa. Pangalawa, forever is not a ruling but a longing. Ito ay hindi isang batas, kundi isang pagnanais. It is not a longing, but it is not a ruling, but a longing of the human heart. At ito nga ang sinasabi ni Jesus sa ebanghelyo natin ngayon, no? Yung forever. Lalo na kapag ina-apply natin sa ating sa buhay pag-aasawa. Ibig sabihin na hindi lamang ito ini-impose ng Panginoong Diyos sa tao. Hindi ito batas na ipinipilit sa tao. Ang sinasabi ni Jesus ay, ito ay isang bagay na likas sa puso natin. Dahil ang Diyos ang naglagay ng desire na iyan sa puso ng bawat isa sa atin. To be committed forever. Alam naman natin ang totoo, no? Lahat naman ng puso ng tao, iyon ang hinahanap natin, no? Kaya pakinggan po natin yung mga kanta na naririnig natin sa mga radyo, no, sa kung saan-saan, no? Ano ba ang hindi na mabibilang ang mga kanta na ang laging tema ay forever. Forever ang laging tema ng karamihan sa mga kanta. At ang mga kanta na laging gusto nating kinakanta tungkol sa pag-ibig ay laging tungkol sa forever. Sa mga medyo nakakatanda na dyan, ano? Di ba? May kanta, ngayon at kailanman. No? Hindi naman sinasabi, ngayon at bukas lang. No? Ngayon at kailanman. Now and forever. Wala namang kumakanta na ngayon at bukas lang. No? Pero gusto natin kailanman. No? Forever. Kasi pag sinabing forever, alam natin na yan ang natural desire of the human heart. Hindi yan pinipilit sa atin, hindi yan, ipinagpipilitan lamang sa atin, kundi yan ang kagustuhan ng puso ng bawat tao. Kaya, kahit sa ibang bansa, ano, tulad ni Marilyn Monroe, no? Kilalang-kilala siyang actress noon. Marami siyang pinakasalan na mga lalaki, mga kapwa niya artista. Pero, after a few months, after a few years, divorce. Tapos, kasal na naman. Divorce na naman. Paulit-ulit. No? Paulit-ulit. May tatanong natin, bakit kaya lagi siyang nagpapakasal, tapos magdi-divorce na naman? After divorce, magpapakasal na naman. Kasi alam natin na yun talaga ang hinahanap ng puso. It is a natural longing of the human heart na makatagpo ng forever. Kaya kahit na dinidivorce niya yung mga unang o mga past relationships niya, nagpapakasal pa rin siya. Dahil alam natin na ang relationship ay kailangan mayroong stamp of permanence, mayroong stamp ng forever. Forever is not a ruling,
but a longing. Iyan ang sinasabi ni Jesus. Kaya sinasabi niya, what God has joined together, let no man separate. Bakit? Dahil ang Diyos ang naglagay niyan sa puso natin. Yung desire for permanence, desire for forever. At pangatlo, forever is not impossible, but Him possible. Ibig sabihin, mangyayari lamang, magiging forever lamang ang inyong pagsasama kung kasama ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Diyos. Forever is not impossible. It is Him possible. It is possible through Him. Kapag hiniling natin, kapag isinangkot natin ang Diyos doon sa ating relationship. No? Kaya nga, itong ating commitment ay hindi madali. Pero, asahan natin, ito'y hindi naman imposible pagkasama natin ang Diyos. No? Maisa sa buhay natin ang ating commitment because the grace of God will make it possible. Katulad ng sinasabi natin sa misa, no? Through Him, with Him, in Him. No? Through Him, with Him, in Him. No? Itong forever na pangako ninyo sa isa't isa, malamang na hindi ito maisa sa buhay ninyo kung hindi ninyo gagawin sa tulong ng Panginoong Diyos. At hindi rin ito mananatili kung walang constant renewal by the grace of God. Mark ninyo at Mercedes, alalahanin ninyo, ang una ninyong pagsasaluhan ngayon sa kasal ninyo ay hindi yung cake na kakainin ninyo sa reception. Mamaya, isusubo ninyo sa isa't isa kung meron man kayo niyan. Hindi yan ang unang pagkain tatanggapin ninyo o pagsasaluhan ninyo. Ang unang pagkain na pagsasaluhan ninyo bilang mag-asawa ay ang katawan at dugo ni Kristo dito sa banal na misa. Mamaya sa banal na komunyon. Kaya kung nais ninyong manatili ang inyong pangako bilang mag-asawa, nourish it always with the body and blood of Christ sa banal na misa. Forever is not impossible, but Him possible. Posible lamang ito through Him, with Him, and in Him. Mga kapatid, ipanalangin po natin si Mark ninyo at si Mercedes. At siguro lahat na rin ng mga mag-asawa. Lahat na mag-asawa na maaaring dumaranas ngayon ng krisis sa kanilang buhay. At lahat ng maaaring ngayon ay dumadaan ng pagsubok sa kanilang mga relationships bilang mag-asawa. Na sana ang lahat ng ito ay mapalakas nawa, mapatatag at mabiyayaan ng pagpapala ng Panginoong Diyos. Mercy, kailan may di kita pagtataksilan. Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mark ninyo, kailan may di kita pagtataksilan, isuot mo at ipagkaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ama naming mapagmahal, patibayin nawa ng paghahain na aming ginaganap at pinagsaluhan ang pagtataling puso ni Mark Nino at Mercedes. Ang bigkis ng pag-ibig na iyong binigay ay patuloy nawang humigpit at tumibay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mark Nino at Mercedes, habilin ko sa inyo, mamuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan. Mercedes, pag-ibig mo'y patunayan sa pagiging butihing may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Mark Nino, may bahay mo'y ibigin gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Ang Diyos amang makapangyarihan ay siya nawang magbigay ng kagalakang dulot ng mga anak na sa inyo'y sisilang at ng kanyang kasiyahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang bugtong na anak ng Diyos ay siya nawang sa inyo'y tumuwang sa kahirapan at kaginhawahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Espiritu Santo ay siya nawang magdulot ng pagmamahal na nag-uumapaw sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At kayong lahat na nagtipon-tipon dito ay pagpalainawan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mark Nino at Mercedes, pakiharap po kayo doon sa mga pamilya at kaibigan ninyo. Mga kapatid, aking ipinakikilala sa inyo ang ating bagong mag-asawa, si Mr. and Mrs. Mark Nino at Mercedes Buenaventura. Bakit kayo tumitingin sa akin? Alam na ninyo ang gagawin. Loving Lord and Heavenly Father, we gathered here to celebrate this special day, Kuya Mark's birthday, and for the marriage vows that have been exchanged between Kuya Mark and Des. Thank you for many friends and family members who have been able to support the happy couple in person as they make their lifelong commitment to one another, and for the fellowship that we are all enjoying around this meal table. We ask your blessing, Father God, on this first meal that they will share together as man and wife, and pray that you will continue to bless their future life together. May you lead and direct their future path, and may they always keep Jesus at the center of their marriage and rely on Him in all things. Bless us all as we join together in this celebration meal, and may your grace and love rest on each person that is present and each family that is represented here. Thank you, God, and all this we pray in Jesus' name. Amen. Thank you so much! Palakpakan! I with that. What I give it with Alam mo na kapag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami hinahanap mo. Pam 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 sumabay lang sa bayo sa pakiramdam. Pam 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 pam.
Eh, sorry na, nawala eh. Aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Okay, thank you, Mami. Sir Mark, pakisundo naman ang iyong beloved mother. Ang iyong buhok ay puputing na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Nagpapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang Okay, thank you so much. Game na game, oh. Sabi niya kanina na pinaprepare namin yung dance.
There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back. There goes my mind racing, you are the reason that I'm still breathing. Di kasama ng scorpion. Wala na bang idadagdag yan? Yan na ba yun? Ay, hindi ba pala meron pa? Extend 1 hour to computer shop? Uso mo computer shop ngayon? Isa wifi na eh. More! Kayong dalawa, sayo kayo ng sayo. Wala ba kaming kiss? Kiss! Wala! One or kiss? One or kiss na narinig ko. Pinakwenta ko na po, mga kaibigan. Pinakwenta ko na po sila. Nako. Ay!
Ibabed check lang natin na magkano naman yan. Then, Make sure the light defeated the dark. Spend every hour of every day keeping you safe. And I'd climb every mountain. magsayo na kayo yan. Wala na ba? Wala na? Ipamasahe mo ba kayo mauwi? Okay, maraming salamat sa mga nagbigay. Please, I'd like to call on the best man in the maid of honor to pakibulsa. Laki ang ihiwa. May mag-uwi niya mamaya. Tinan mo. Feel so fine. How sweet it is to be loved by you. Ay, wow, diet. Close my eyes. Diet, oh. Wondering where would I be without you in my life. Ayun. Ngayon, magsusubuan na kayo. Sabi rin nila, pag malaki yung sinubong cake mo sa both side, ibig sabihin, hindi ko na alam ang susunod doon. Sige. Love so sweet in so many ways. I wanna stop, Ay, wag yung bite size, ha? baby. I just wanna stop. Thank you, baby. Oh, yes. How sweet it is to be loved. Ano na? I-share mo tayo dyan? Just like sugar. Subuhan mo na yung lalaki. Oh, lakihan mo. Ibig sabihin, kailangan lumaki sweldo. Oh. Ah. Yeah. Yan! Tuloy mo yun! Ibig sabihin, maraming labahin yun. You were better to me than I was to myself. Believe there's you and there ain't nobody else. Kaya naman pala. Oh, kiss! Thank you, baby. Kiss! I just wanna stop. Alright! Wala pa na balak-bakan dyan! Okay, next! Wine toast naman tayo. Pakibigay na lang. So, ang sabi nila, ang wine toasting daw ay isang spiritual na gawain. So, but before bago kayo mag-ano dyan, mag-inuman, I'd like to call on the best man and the maid of honor. Robert Joel! Joel! You're the good old car, you're the right side. When I break your fall, you're the swimming pool. On another stage. Saka si, maid of honor. Huwag ka na magtampo, tawag ka na. Okay, dali. But it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. 'Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these pages. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga nagpunta. Ang message ko lang kay Des saka kay Kuya, congrats. Sana habaan nyo ang pasensya nyo sa bawat isa. Saka sana maaga kayong gumising araw-araw. Yun lang. Message ko, congratulations. Sana bawat isa sa inyo magkasundo. Kung may problema man kayo, kailangan yung pagkasunduan at hindi parehas galit dapat. Dapat may isang bababa pa sa inyo at pag-usapan yung tahimik. Hindi totoo yung matutulog na walang tampuhan. So, ayun lang, as a newlywed, so yun lang, congratulations kapatid, bro, part of our family ka na. So, yun lang. Congratulations. 'Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy. Wait lang. Ganun kayong dalawa. Hindi, ganun, no.
Kakasabi lang, walang away eh. You're a falling star. Wala ba tayo palakpakan dyan? Out. Thank you. Oh, akin na ulit. Ayaw pa niya. Ayaw pa niya. Taas pa naman. Palobo. Oh, ready? 1, 2, 3. Okay. Ha? Ikaw na yung panalo? Ikaw na yung panalo? Oh, alam na this. Boys! Single boys! Hirap na hirap. Alright. Ano? Tawag ka na. Oh, crouch. Higher! 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 Ano? Wala na? Yun na yun? Dito ka sa joke lang. Meron pa, meron pa. Kay Alcala. Will you marry me? Ma! Ma, I love you. Yes. Laging harap-harap sa buming araw. Ikaw ang nais ko sa ina ay nagtatanaw. Sa buhay
Ano na? Pinayak mo eh. Ma! Ano yung nanay? Yan ang tinatawag kanina. Congratulations! Next year? Next year na ba? Oy, chat mo lang ako ha. Pwede ulit ako next year. Yan. Alright! So, Maraming salamat sa mga dumalo sa kasal ng aking gwapong anak. wow! At maganda kong anak na. Dahil lang kasal na sila eh. Ang masasabi ko lang, magmahalan kayo ng maigi. Huwag kayong gawan nyo ng paraan. Kung hindi man kayo nagkakaunawaan, bigyan nyo kagad ng solusyon. Ayoko nung lagi kayo nakikita nagkakatampuhan. Ngayong kasawa na kayo, mahalin nyo ang bawat isa. Yun lang ang masasabi ko sa inyong mag-asawa. Congratulations. Ayaw! Ha? Ayaw, mami. Ayak na rin. Mayak na. Mayak ka na, alis. Mag-inom pa tayo eh. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa Panginoon po. Thank you po. Maraming salamat po at sa wakas, nagpakasal na ang anak ko. Medyo nalilate na. Thank you anak sa pagtanggap po sa anak ko ha. Anak, unawain mo at magkaunawaan kayo ha. At eto na, maraming salamat po sa mga kamag-anak ko po na nanggaling sana mga malalayo. Talagang nasubukan ko po na talagang kahit na dapat hindi iniiwan ng pamilya, magpapasko, iniwan nyo para sa amin. Thank you. Thank you mga kamag-anak ko na napakalayo at mga kaibigan. Lalo na sa mga kapitbahay namin na maging mga sponsor pa. Mga kaibigan po namin, mga membrado, lahat po, ang dami. Parang pinakbet din na bilang. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat po, yung mga coordinator, lahat po ha. Lahat na po, hindi ko na maisa-isa ha. Thank you po. Yeah, thank you po. Mami, kumakanta ka ba? Kumakanta ka? Kumakanta si Mami, no? May tindig. Ito lang kasi, umiiyak na. Hindi ka na mainaway. Ay, hindi. Papahabol ko lang. Thank you po. Dahil ang mga nagustuhan ng mga anak ko, kapitbahay ko lang. At thank you po sa inyo. Thank you. Di na ako maglalakbay. Mark at Des, wala na akong masasabi sa inyong dalawa. Nakikita ko naman nga mahal ka ni Mark. At ikaw mahal mo rin si Mark. Lagi na lang tayo mapapasalamat sa Panginoon kung anong mayroon tayo ngayon. Laging nagmamahalan. Huwag kalimutan ang Panginoon. Magpapasalamat tayo lagi. Mark, alagaan mo si Des. Masasabi sa inyo, mahalin mo na susili sa talagaan. Salamat po. Kung wala... Di ba yan? Ay, hindi. Picture na po. Picture. Wala ba din palakpakan sa ating, nag-iiyak mga magulang na magkapit-bahay lang naman? Unang-una sa lahat, salamat kay God na tuloy itong araw na to. Maganda yung kinalabasan. Kita naman po natin. Yun yung buong araw na nangyari. Saka, salamat sa lahat ng nandito. Saka nag-stay. Kahit din yung mga umalis. Salamat pa rin. Walang problema doon. Ang mahalaga, nabigyan niyo po kami ng oras. Kahit konti lang. Sobrang laking pagpapasalamat na po namin sa inyo yun. Doon pa lang, kahit di kayo nagsabit kayo, wala pong problema ron. Di po yun talagang natin. Yun lang pong pumunta kayo dito, sobrang laking blessing na po sa amin yun.
Thank you po sa lahat, sa mga coordinator, sa High Rise, sa Buenaventura, Membrado family, sa mga relatives namin, ibang kamag-anak, malayo man, malapit, kapitbahay, kaibigan, mga katrabaho, dating classmates, sa lahat-lahat po, salamat po. Taos-pusong pasasalamat po talaga. Sobrang blessed po namin na napapayag namin kayong pumunta rito. Thank you po. Okay na. Bubu. Game. No. Huwag ka tatalo. Ulo ko, hindi ka dinosaur. Kainin ka na, dinosaur. Ano dyan yung bebeho? Meditate siya. Go, meditate. Meditate talaga siya. Close eyes, close. Close eyes. Close ang eyes. Come on. Kick. Wow, mag-meditate. Come on, kick. Mahulog ka. Kick. Oh. Lakiting man mo rin siya. Yung baby nila. Makakausap na. Oh? No? Ha? Oh? Ganyan. Ganyan, am. That is am. Wala.